Sa ikalimang buwan ng pagbubuntis, pinili kong magpa-abort. Director Su, galing ka lang sa ospital. Baka gusto mong umuwi muna at magpahinga. Bumalik ako ngayon para sa isang bagay lang, tanggalin ang asawa ko. Si Gu Chengfeng, presidente ng Su Group. Sa trabaho, Sundin ang lahat ng utos ni Director Su. ang pinakamalaking katangahan ng isang lalaki ay ang mag-akalang makakapigil ang bata sa babae. Ang bata ang kahinaan ko. At sa data ko rin. Hindi siya kailanman naging kadena na sumasakit sa akin. Ang tangang lalaki. Ang basurang dapat itapon. Honey, uwi na ako. Sabi ng doktor, malusog na malusog ang baby. Director Gu, di ko maisara ang zipper. Tulungan mo ako. Director Gu, tulungan mo naman ako. CJ, Director Gu, mas maganda ba ako ang so? O yung bantis? anong ginagawa ninyo? Sino siya? Tita, ay hindi. Kamusta, Director Su? Ako si Bailuwei, personal na assistant ni Director Gu. Anong ginagawa ninyo kanina? Huwag kang magkamali, Director Su. Kanina lang, tinutulungan lang ako. Ni Director Gu sa zipper ng dami ko. Bakit nasa iyo ang limited edition kong damit? Baguhan pa lang si Weiwei sa trabaho. Kailangan niya ng magagandang damit para magmukhang presentable. Anong kinalaman ko sa pagiging presentable niya? Huwag mong sisihin si Director Gu, Director Su. Ayaw lang niyang masayang. Dahil buntis ka na ngayon, sa katawan mo ngayon. Hindi na kasya sa'yo ang mga damit na to. Pasensya na, Director Gu. Nagamali ba ako na sinabi? At nagalit si Director Su. Ay, mga damit lang yan. At ngayon, hindi mo na talaga masusuot ang mga to. Mabait si Director Gu. Sabi niya, makapalig mo. Hindi bagay sa'yo ang kwintas na to. Kaya binigay na lang sa akin. Gu Chengfeng, ito ang kwintas na ibinigay mo sa akin nung ikinasal tayo. Alam ko, buntis ka na ngayon. Masikip yan at masakit sa leg. Para pala sa ikabubuti ko to. Siyempre, para sa ikabubuti mo, yan ni Director Gu. Sabi pa niya, may additives ang mga cosmetics na to, nakakasama sa bata. Kaya napilitan na lang akong kunin ang mga cosmetics na to para gamitin. Salamat kay Weiwei, kung hindi ko malalaman. Kung paano itatapon ng mga bagay na to. Kung di mo alam kung paano itatapon, ako na ang bahala. Itatapon na lang yang mga yan bilang basura, hindi mo pa rin karapatang gamitin. Weiwei, okay ka lang ba? Kukuha ako ng band-aid para sa'yo. Buntis ka, Jisoo, hindi mo yan magagamit, hindi ka siya sayo. Akin yan. Pati si Jigu, akin din. Wala ka talagang kwenta, puro tira-tira ng iba ang kinukuha mo. Ikaw. Ano ng pagpapanggap? Sabi ni Jigu, araw-araw kapag nakikita ka niya, nanidiri siya sa taba mo at sa mga stretch marks. Sabi mo, gaano pa katagal siya magtitiis sa'yo? Magtiis? Linawin natin, ako ang nagtitiis sa inyo. Jisoo, mabuti lang ang intensyon ko. Bakit mo ako sinasaktan? Sulinyi, anong nangyari sa'yo? Tama nga ang sinabi ni Weiwei. Kontrolado ka ng pregnancy hormones, wala ka ng katinuan. 10 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Dalhin mo ang wayway mo. At ibalik niya sa dati ang lahat ng gamit sa bahay na to. Kung may kulang kahit isa, isasakdal ko siya sa pagnanakaw. Kumuha lang naman ng konting gamit. Bakit ka ganyan ka eh? 9 na minuto at 50 segundo na lang ang natitira. Kapag tapos na, umalis kayo sa harap ko. Go Chengfeng, halika rito ngayon. Ano na naman? Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Jisoo, ako po. Akala ko kasi, naka-maternity leave ka na. Hindi mo na kailangan ang study room. Kaya ginawa ko na lang itong nursery. Dito mo na lang alagaan ang bata. Hindi makakaabala kay Jigu. Nasaan ang mga gamit na iniwan ko dito para sa baby? Akala ko bagay na bagay yung mga damit sa aso ko. Kaya pinashow ko na lang sa kanya. Tingnan mo, ang cute-cute, di ba? Ang cute na bagay sa aso. Pero huwag kang magalit, Jisoo. Hindi naman libre ang kinuha ko. Dinala ko rito ang lahat ng gamit ng aso ko para sa'yo. Lahat yan, gamit na ng aso. At sinadya kong hindi ko muna nilabhan bago ibigay sa'yo. Mas safe para sa bata ang luma, hindi magkaka-allergy. May karanasan ako, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang considerate ni Weiwei. Sa susunod, lahat ng damit ng aso ko, ibibigay ko sa anak mo. Para sa bata,
Parang aso na lang ang pag-alaga. Akala ko bagay sa kanya ang mga laruan na to. Mas bagay sa'yo, di ba? Anong ginagawa mo? Pigilan mo yan. Nakalimutan kita sa kakasuntok sa kanya. Ikaw, Sobra na ako sa'yo, Sulingi. Parang asong ulol ka ng mabuntis kung kani-kanino ka kumakagat. Ginoong Gu, nakikita kong talagang hindi matatag ang emosyon ni Ginoong Su sa kanyang pagbubuntis. Hindi maganda ito para sa sanggol. Uwi na muna ako. Wei, tumigil ka. ikaw mismo ang nagtanggal kay Bailuwei. O ako ang tutulong sa'yo. Tanggalin? Gusto mo siyang tanggalin? Anong karapatan mong tanggalin siya? Ipaalam sa Human Resources. Tanggalin si Bailuwei ang sekretarya ng Pangulo. Sulingi, nabuntis mo ba ang utak mo? Uminom ka ng gamot. Kulang. Bibigyan pa kita. Loko ka. Mahal, totoo ba? Magiging tatay na talaga ako. Sabi ng doktor, 3 linggo ng buntis. Malusog naman ang itsura ng bata. Mahal, salamat sa pagbibigay mo ng anak sa akin. Hindi na ako. Mapapagalit o mapapalungkot sa'yo. Ipinapangako ko. Bubuhos ko ang buong atensyon sa pag-aalaga sa'yo at sa bata. Ang pagbabago ng mukha pagkatapos manganak ay pagtatanggal lang ng maskara, pagpapakita ng tunay na pagkatao. Abogado Chen, ipaghanda mo ako ng kasulatan para sa diborsyo. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo na. Pirmahan mo ito. Ano ito? Kontrata ng proyekto ng kumpanya. Wiwi. Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Tumigil ka. Pigilan mo nga. May problema sa proyekto ni Weiwei. Kailangan kong bumalik para tulungan siya. Pirmahan mo muna bago ka umalis. Gagawin ko lang ko. Sa kumpanya, alisin sa board of directors. Gagawin ko siyang bangkarote. Umuwi na si Lingi, maghugas ka na ng kamay para kumain. Cheng Feng, malapit na siyang umuwi. Ma, bakit ka nandito? Matagal ko nang gustong pumunta para alagaan ka at ang bata. Sabi ni Cheng Feng, magtatrabaho ka pa. Kaya hinintay ko na lang na mag-maternity leave ka bago ako pumunta. Ma, uwi na ako. Kumusta po, tita? Ako po ang personal na sekretarya ni Ginunggu. Kami-kaming pamilya ang kakain. Bakit mo dinala ang isang dayuhan? Kasalanan lahat ito ni Sulingi. Tita, kakagraduate ko lang, nahirapan akong makahanap ng trabaho. Dahil lang sa masyadong inalagaan ako ni Ginunggu. Tinanggal ako ni Ginoong Su. Nawalan ako ng trabaho. Wala na akong makain. Kung wala kang makain, humingi ka ng pagkain sa iba, huwag dito. Ginoong Su, hindi mo dapat ako tinatarget. Dahil lang sa masamang mood mo sa pagbubuntis. Naawa lang sa akin si Ginunggu. Kaya niya ako isinama para kumain. Talagang masama ang mood ko ngayon. Bakit ka basta-basta nananampal? Sino ang nag-utos sa'yo na magdala ng isang hindi kilalang tao dito? Tumahimik ka. Kumain ka, okay lang ako. Nag-iiba ang mood ng buntis. Naiintindihan ko, kumain muna tayo. Lingi, kumain ka ng isda at sabaw, mabuti yan sa bata. Tingnan mo, maputla ang mukha mo. Anong nangyayari, anak? Weiwei, ano nang nangyayari sa'yo? Okay lang ako. Nakita ko lang si Manager Su, nasusuka sa pagkain, medyo nakakadiri. Hindi ba nasusuka ang nanay mo noong buntis siya sa'yo? Galing ka ba sa bato? Hoy, anak, huwag mo siyang pakinggan. Kumain ka pa. Tita, bawasan mo naman ang kinakain ni Manager Su, magpapayat siya. Ang taba na niya, makakaapekto yan sa panganganak. Ang baho ng bibig mo, dapat hugasan na yan. Mabuti ang loob ni Weiwei, bakit ayaw mong makinig? Wala siyang karapatang magkunwari. Ma, pupunta muna ako sa CV. Pasensya na, Manager Su, biglang sumakit ang tiyan ko. Una na ako. Bilisan mo. Narinig ko, hindi makapigil ng ihi ang buntis. Baka maihi ka sa harap ng lahat. Lumabas ka. Huwag ka magmadali, mag-aayos muna ako ng makiyup, Sawa na si Boss Gu sa'yo, ang itsura mong matanda. Kung makita ka ng tita, naihi sa pantalon sa harap ng lahat. Baka paalisin ka sa bahay. Lumabas ka. Ang tamad, laging nasa CR, sabi ko nga.
Ang hirap ng bata na yan, mas mabuting ipalaglag na lang. Bibilang ako ng tatlo. Baka dapat sa CR ka na lang matulog. Para hindi ka na tumakbo ng tumakbo. Paggabi, hindi makaistorbo kay boss ko. 2. Ay, hindi pa tapos ang makiyop. Kahit 100 pa ang bilang mo. Gusto mo sa C? Sige, pagbigyan kita. Kadiri, bitawan mo ako. Boss ko. Sulingi, baliw ka ba? Tigilan mo yan. Okay ka lang. Boss Gu, bakit niya ako ginaganito? Sinasaktan at minumura niya ako dati. Pinagbasesyahan ko lang dahil buntis siya. Pero ngayon, gusto niya akong itulak sa inidoro. Sulingi, akala mo dahil buntis ka. Wala ka ng takot. Ang tagal niya sa siksi, akala ko mahal niya ang inidoro. Pinapalapit ko lang sila. Ikaw. Galit na galit ka. Baka dahil ang tagal ko sa banyo. Kaya naihi ka na sa labas, no? Ha? Haharapin mo ako. Eh di haharapin ko siya sa'yo. Tigil. Paano mo naman nagawang saktan ang asawa mo? Ma, tignan mo siya. Anong nangyari sa kanya nung nabuntis? Anak mo yan sa asawa mo, tapos dinala mo pa tong babaeng to sa bahay para paginitan at murahin siya. At kasama mo pa tong babaeng to sa pagmumura sa kanya. Hindi ka ba natatakot na masaktan mo ng todo si Lingi? Baka talagang iwan ka na niya. Huwag ka nang mag-alala, mabuntis siya sa akin. Kaya hawak ko na siya. Hindi niya ako matitiis. Pwede ba iyang ipanganak ang anak na walang ama? Ah, ganun pala iniisip mo. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, kasal tayo. Buntis ka sa akin, saan ka pa pupunta? Mabuti pang magpakabait ka ngayon. Pasensya, pero baka hindi matupad ang gusto mo. Ano nang ibig mong sabihin? Tignan mo, diborsyado na tayo. Ako na lang mag-isa sa bata. Diborsyo. Impossible. Ginagawa mo lang to para galitin ako. Pati diborsyo sinasabi mo. Bakit imposible? Dinala mo pa tong babae sa bahay. Tapos gusto mo pang makisama sa'yo? Panaginip. Lingi, totoo ba to? Diborsyado ka na talaga kay Cheng Feng. Ma, pasensya na. Huwag na kayong magdrama. Ang labo naman ng paan nyo. Gumawa lang kayo ng taking dokumento para takutin ako. Kung talagang diborsyado ka kay Jigu, buntis ka. Sa labas ka na lang tumira. Peke yan sigurado. Pek. Dilat ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Peke ba talaga ang Selyo at Petsa dito? Hindi ako pumirma ng anumang kasunduan sa diborsyo. Paano ka makikipagdiborsyo mag-isa? Buntis si Lingi sa'yo. Paano mo siya itutulak? Lingi, okay ka lang ba? Anak ko. Ano nang hinihintay nyo? Tulungan nyo siya. Jigu, halatang nagpapanggap lang si Jisoo. Kanina ang lakas-lakas niya, sinipa ang pinto, at itinulak ako sa inidoro. Paano naging ganun kalala ang isang tulak lang? Sobra naman yon. Sobra ka na. Una peking diborsyo, ngayon peking sugat naman. Para maawa ako. Hindi ako magpapaloko sa'yo. Gago ka, bulag at tanga. Pinagmalupitan mo pa ang sarili mong anak. Hindi ka rapat-dapat maging tatay. Tulungan kita, sa ospital tayo. Ma, yung gamot sa pampakapit ng bata, nasa sala. Kunin ko. Wei, parang may mali sa mukha niya. Sayang ang galing ni Oso sa pag-arte, di nag-artista. Ang arte-arte ng buntis. Nung buntis ako ng nanay ko, Nagtatrabaho ka sa bukid araw-araw. di ko pa nakita ang ganyan. Magdasal kayong ligtas ang anak ko. Kung hindi, Lingi, inumin mo na to. Huwag, di pwedeng basta-basta uminom ng gamot. Gamot tunilingi sa pampakapit, galing sa doktor. Bakit di pwedeng inumin? Bigay mo. ma, tulungan mo akong tumayo. Ita, di nyo alam, may lason din ang gamot. At buntis si Osu, yung gamot na to. Kung may masamang epekto sa sanggol, ano nang gagawin? Huwag nating ipagsapalaran ang kalusugan ng bata. Gamot to sa pampakapit mula sa doktor. Anong problema? Ibigay mo sa akin. Ginunggu, para sa bata to. Na, paano kung maapektuhan ang isip ng anak ko? Di ko ulitin, ibigay mo. Sinong nanay? Ang di dumaan dito, kung magkaroon ng problema, ang bata, habang buhay yan. Huwag kang maarte, tiisin mo na lang. Sinong buntis ang di nagdudusa? Umalis ka.
Bitawan mo, ibigay kay Lingi. Kukunin ko yan. Osu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Di ko hayang. Saktan niya ang bata. Salamat sa iyo, Weiwei. Pagkapanganak, ikaw ang ninang. Ikaw, Lingi, kailangan mong kumalma. Ilabas muna kita. ma, yung anak ko, okay kaya? Huwag kang matakot, Lingi. Bibili ako ng gamot. Ma, wag mo siyang pansinin. Wala naman siya, nagkukunwari lang. Nga, tita, huwag uminom ng gamot. Gusto mo bang may kapansanan sa isip ang apo mo? Tumahimik ka. Ma, bakit mo sinaktan si Weiwei? Para sa bata lahat yon. Ang cute-cute mo, kung may mangyari kay Lingi ngayon, hindi ko kayo palalampasin pareho. Presidente Su, gusto mo uminom? Tutulungan kita. Gusto mo? Ibalik mo sa akin. Ayoko. Kung mahilig ka talaga uminom, papainumin kita hanggang sa gusto mo. Anong ginagawa mo? Presidente Su, alam kong ayaw mo sa akin, pero tutulungan talaga kita. Bakit mo ako ginaganito? Weiwei, okay ka lang. Presidente Gu, huwag mo sisihin si Presidente Su. Aksidente lang. Kanina, tinitimplahan ko lang si Presidente Su ng kubik, tapos pinainom niya ako ng sapilitan. Basang-basa ako, Sulinyi, hanggang kailan ka magpapanggap? Mabait si Weiwei, tinitimplahan ka ng inuman. Ganyan mo siya tratuhin? Ayoko nang panoorin ang drama nyo, umalis kayo. Presidente Gu, huwag mo sisihin si Presidente Su. Alam ko, nagpapanggap siya dahil sa bata. Hindi mo siya pinapansin. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Maliit lang ito, okay lang. Basang-basa ang buhok mo, okay lang. Pupunasan kita. Gucheng Feng, bilis, tulungan mo akong umupo. Sandali, hindi mo ba nakikita na may ginagawa ko? Presidente Gu, parang masama talaga pakiramdam ni Presidente Su. Hayaan mo siyang tumayo mag-isa, hindi mamamatay yan. Huwag mo siyang pansinin. Presidente Gu, dahan-dahan, masakit. Tiisin mo, matatapos na ito. Ano yan? Baka magkasakit ka, kukuha ako ng gamot. Assistant Lee, dalhin mo agad ang gamot sa pagbubuntis sa Villa Yuanshan. Gusto mong tumawag ng tao. Anaginip. Hindi ko hahayaang mapangalagaan mo ang batang ito. Sawa na si Presidente Gu sa'yo. Gusto kong ma-stress ka sa pagbubuntis. Para hindi mo mapangalagaan ang bata, sino ang naglakas loob sa'yo na magplano laban sa anak ko? Kapag nawala na ang anak mo, Ano pa ang magagawa mo para makontrol si Presidente Gu? Sa akin na siya ang laman ng tiyan mo. Batong tapakan lang ng relasyon namin. Malaking tulong ito para magkasama kami, swerte niya. ikumpara ang anak ko sa'yo. Sino ka ba? Presidente Su, mali ako, pakawalan mo na ako. Alam kong nagpapanggap ka lang, ang lakas mong manakit. Ngayon, mukha kang walang buhay, para kanino yan? Tumayo ka, humingi ka ng tawad kay Weiwei. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Hawak ako. Tigilan mo yan. MS Su, kumusta ka? Nadala mo ba ang gamot? Binabaliwala mo lang ba ang sinabi ko? Sinabi kong huwag basta-basta uminom ng gamot. Sinabi ni MR Gu na huwag uminom ng gamot, pero hindi nakinig si MS Su. Noong dinala ni Assistant Lee ang gamot, agad-agad ininom ni MS Su. Mukhang napakalapit ng dalawa. Ano ang ibig mong sabihin? Nitong mga buwan na buntis si MS Su, laging kasama si Assistant Lee. Mas madalas pa kaysa sayo, ang asawa niya. Ang nakakaalam, assistant lang siya. Ang hindi nakakaalam, akalay may kung anong relasyon ang dalawa. Sulinyi, kaya pala gusto mong makipaghiwalay. May kapalit ka na pala agad. Habang dinadala ang anak ko, nagkakagusto ka sa ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Ulitin mo yon. Sabi ko, hindi ka marunong gumalang habang buntis. Naglalagyan kayo ni Assistant Lee. Akala mo ba bulag ako? Hinahampas mo ako. Ang sampal na ito para sa iyong pagkabulag at pagiging makasarili. Ang sampal na ito para sa pagtatangka sa buhay ng anak ko. Sulinyi, anong nangyayari sa'yo ngayon? Adi ka na ba sa pambububog? Hindi ako baliw.
Ngayon ang pinakamalinaw kong araw. Assistant Lee, tawagan ang legal department. Maghanda ng demand letter. I-demand si Bailway sa kasong pagtatangka sa kapakanan ng sanggol at... Opo, MSU. Sulingi, buntis ka lang. Nagkakaparanoia ka na. Kailan ba nagplano si Wayway na saktan ka? Lahat ng ginawa niya para sa'yo at sa bata. Sa pagtapon niya ng gamot pampalakas ng bata. Krimen na iyon. MSU, wala po akong ginawa. Wayway, huwag kang matakot. Nandito ako, hindi siya makakagalaw sa'yo. Ngayon, hindi ka na ang makapangyarihan chairman ng Su Group. Nasa maternity leave ka. Ako ang president ng Su Group ngayon. Ako ang pinakamataas na leader. Wala kang karapatang magpadala ng demand letter. Ikaw ang pinakamataas na leader. Bakit hindi ko alam iyon? CJ, ipapakita ko sa'yo ngayon. Hello, Legal Department. Si Gu Chengfeng ito. Iniutos ko sa inyo, huwag maghanda ng anumang demand letter laban kay Bailway. Naiintindihan ba? Paumanhin, MRU. Nagpasya na ang Board of Directors. Natanggalin ka sa lahat ng posisyon. Wala ka ng kapangyarihan dito. Anumang desisyon ng Su. Ano? Ako ang presidente ng Su Group, sino ang magtatanggal sa akin? Siyempre, ako. Anong karapatan mo para tanggalin ako? May 30% akong share sa kumpanya. Pinakamalaking shareholder ako kung gusto ko. Ang posisyon mong chairman, kailangan mong ibigay sa akin. Jisoo, mas mabuting tanggapin mo na ang kalagayan. Ngayon, si Jigu ang may kapangyarihan sa kumpanya. Nakalimutan mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng shares mo? Iyon ay kusang loob mong regalo sa amin bilang wedding gift. Ayoko nang mag-aksaya ng salita ngayon kung maayos ka. Magbibigay ng posisyon ng chairman. Pwede pa kitang patuloy na hayaan sa bahay para magbuntis. Ang ganda ng pangarap mo, pero mas mabuting tingnan mong mabuti. Kung ano ang nakasulat sa prenuptial agreement na ito. Prenuptial agreement. Noong kasal, binigyan kita talaga ng 30% shares. Pero malinaw na nakasulat sa agreement kapag nagdiborsyo tayo. Lahat ng ibinigay na shares ay kusang ibabalik. Ano? Niloko mo ako? Ano naman ang prenuptial agreement? Hindi naman tayo diborsyado. Habang hindi diborsyado, hindi pa epektibo ang agreement. Sinabi ko na, diborsyado na tayo. Huwag mo akong lokohin ng peking dokumento, hindi ako pumirma. Anong divorce agreement? Paano ka makikipagdiborsyo ng mag-isa? Sigurado ka bang hindi tayo diborsyado? Siyempre, wala akong pirma. Paano ka makikipagdiborsyo? Ang pinirmahan mo kahapon ay hindi project agreement, kundi divorce agreement. Haha, hindi ko ba alam ang pagkakaiba ng contract at agreement? Kung sigurado ka, tingnan mong mabuti. Ang kopya ng divorce agreement sa ilalim ng paa mo. Paano posible yon? Jigu, Pekyon, huwag mong tanggapin. Asawa mo pa rin ako, paano mo ako gaganyanin? Ikaw ang may kasalanan, ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Tapos na ang divorce, wala na tayong koneksyon. Mahal, mali ako, nabulag ako ng kasakiman. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa bata. Hindi pwedeng wala siyang ama ang bata. Kaya naisip kong pumunta sa ospital para ipa-abort. Anak ko yon, anong karapatan mo? Pero naisip ko, ano ka ba? Para saktan ang sarili ko dahil sa iyo. Kaya plano mong ituloy ang pagbubuntis. Itutuloy, anak ko ito, wala kang kinalaman. Paano naman? Ama ako ng bata. Ha, ama? Wala kang karapatang makita siya kahit isang beses. Ang aking anak ay hindi malalaman habang buhay. Na may basurang ama na katulad ka. Sulingi, hindi pwede yan. Miss Bai, ito ang abiso ng abogado. Opisyal na ng grupo ng Su. Kasuhan ka ng pinsala sa katawan. Nag-file na ng kaso ang pulisya. Ano? Hindi pwede yan. Hindi ako gumamit ng kamay. Wala akong ginawa. Boss Gu, tulungan mo ako. Sinabi mong poprotektahan mo ako. Humanap ka ng paraan ngayon. Ako mismo ay hindi maasikaso ang sarili ko ngayon. Sino pa ang mag-aalala sa'yo? Umalis ka. Ikaw ay isang walang kwentang lalaki. Umaasa ka lang sa asawa mo para mabuhay tapos nangangalabit ka pa. Karapat dapat lang napaalisin ka ngayon. Papatayin kita, baliw na babae. Pumunta ka na lang sa kulungan para makipag-away. Assistant Lee, ihatid mo sila palabas. Opo, Boss Su. Ah! Asawa ko, nakikiusap ako, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali ako, magbabago ako, lahat ay babaguhin ko. Hindi mo kailangang magbago. Sangkot ka sa pandaraya sa pananalapi at opisyal na ng kumpanya. Kasuhan ka ng krimen sa ekonomiya.
Kayo dalawa, pumunta na kayo sa kulungan para magsama. Hindi, huwag. Ang pinakamalaking katangahan ng isang lalaki ay ang akala niya na ang anak. Ang magbibihag sa babae. Ang anak ang aking kahinaan. At siya rin ang aking kalasan. Hindi kailanman naging kadena na nagbubihag sa akin. At ang katangahang lalaki ang pinakabasurang dapat itapon na lang.